Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami kumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng pangatlo na linggo ng Adbyento o pagdating ng Panginoon, ang linggo ng kagalakan, at ngayon ay atin pong pagnilay-nilayan ang tungkol sa galaw ng Diyos sa ating buhay. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na kaisa sa atin sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Berhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatamang tao ng anak mo ay mapag-ukulan naman namin ng lubos na panalig at maipagdiwang namin ng may di nagmamaliw na pag-ibig sa pangitan mo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y
itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumokob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sanga kang ugat ni Jese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudiya, ay may isang saserdote ng ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pagkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kahit pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at
at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya inom ng alak o anumang inuming nakadalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwael. Sa gayon, ipaghanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko natitiyak na mangyari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya ay naging pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa pangatlong linggo tayo ng Adbyento o pagdating ng Panginoon at itong linggo ng kagalakan. Pero ang ating tema po ngayon, kasi bawat araw po ng bawat linggo ng Adbyento ay may tema. Ang tema po natin ay ang kilos ng Diyos o ang gawa ng Diyos. Sa salitang Hebreo, ang gawa ng Diyos ay tinatawag na Maselohim. Maselohim, ibig sabihin, si Elohim, ang Diyos, ay gumagawa. Sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat ang ating ebanghelyo ay nasa Koinoko na Grigo, ito po ay tinatawag na praxis to theo, na nasali naman sa Latin, actio Dei, o sa atin, ang gawa ng Diyos. Una sa lahat, atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa, ang gawa ng Diyos na Kanya pong iligtas ang Kanyang hinirang na bayan. Dahil sila'y inaapi, kaya naghirang ang Panginoong Diyos ng mga hukom. Itong mga hukom, sila yung tagapagligtas sa tinatawag na political na aksyon upang iligtas ang hinirang na bayan ng Diyos. Ang mga propita ay hinirang na kaibang antas sa mga hukom. Kung ang hukom ay sa pangpolitika na antas, ang mga propita ay sa spiritual na antas. Hinirang ang mga propita upang ituro ang daan tungo sa Panginoon. Ito ay gawa rin ng Diyos. At ang salmo natin na nagsabi, lagi nating papurihan ang kapangyarihan ng Diyos na siyang may gawa ng kabutihan sa lahat. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 1,
versio 5 hanggang 25. Ito yung kwento tungkol kay Zacarias. Si Zacarias ay isang saserdote ng mga Hudyo. Marami po silang saserdote, kaya magkaroon sila ng pagbunot o magsapalaran kung sino yung mamumuno sa pagsunog ng kamanyang doon sa pinakabanal-banalang puok ng templo. At nagkataon naman na si Zacarias ay siya ang nakabunot, kaya siya ang maging pinuno sa mga saserdote na mag-alay ng mga susunuging alay, pangunahan ang pagsusunog sa mga insenso. Ang pangalan ni Zacarias ay kakaiba din. Sa salitang Hebreo, ang pangalan ni Zacarias ay nagkahulugan ng hindi nakalimot ang Diyos. Sikarayah. Ito yung Yahweh, pangalan po ng Diyos. Sikarayah ay hindi nakalimot. Hindi nga nakalimot ang Diyos ng kanya pong pakinggan ang panalangin ni Zacarias at ni Elizabeth. Matatanda na sila, tinuturing pa na baog. Pero nagpahayag ang Anghel Gabriel noong nagsusunog ng kamanyang Zacarias sa templo, sa pinakabanal-banal bahagi ng templo. Doon tumayo ang Anghel Gabriel sa may gawing kanan. Ayon sa tradisyon sa mga Hudyo, ang gawing kanan, ibig sabihin, mensahe mula sa Diyos. Alam ni Zacarias yan dahil siya ay pare. Pero, hindi siya naniwala. Sabi niya, paano mangyari ito? Matanda na ako at ang aking asawa ay baog din. Kaya sabi ni Anghel Gabriel, mula ngayon, maging bingi ka at hindi ka na makapagsalita. Hanggang darating ang nakatakda na panahon. Kaya, noong paglabas ni Zacarias sa sunugan ng kamanyang, ang mga tao ay nagtaka, hindi na siya makapagsalita. Sa pamagitan ng mga kamay, mga senyas at iba pa nagpahayag na ang nangyari kay Zacarias ay isang mahimala na pangyayari. Kaya hindi po nila maunawaan ang mahimala na mga pangyayari ay tinuturing na galaw o aksyon ng Diyos. Kaya balik tayo sa tinatawag na Mashelohim. Mashelohim, aksyon ng Diyos. O sa salitang ko na Grigo, praxe to theo, o sa salitang Latin, actio Dei. At sa ating salita, aksyon ng Diyos. Magpahanggang ngayon, gumagawa ng paraan ang Diyos na siya ay pansinin, na ang kanyang aksyon ay nariyan lang. Pero kung minsan, hindi na natin gaanong pinapansin sapagkat masyado na pong makamundo ang pagtingin ng tao sa ngayon. Napakarami ng mga instrumento o mga gadgets na moderno na siyang maghumaling sa tao na mapalayo sa Diyos. At dahil doon, hindi na nakikita ang galaw ng Diyos sa mundo. Pero kapag tingnan po natin, bakit kaya ganito ang mga nangyayari? Sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan na nangyari sa Middle East o ng silangan, kaguluhan halimbawa sa Israel, kaguluhan sa Syria, kaguluhan halimbawa sa parte ng Europa o Ukraine at saka Russia. At marami pang iba. Maraming mga kaguluhang nangyari sa mundo ngayon. Ang tao ay nariyan pa rin at mayroong kapayapaan. Dahil ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay may aksyon. At ang aksyon ng Diyos, tayong lahat ay maligtas. Hindi lang maligtas sa spiritual na pagliligtas. Una sa lahat, iligtas tayo sa ating personal na kaligtasan. Pero hindi pa rin pinapansin ng tao. Ang nangunguna sa tao ay ang pera, kayamanan, o dili kaya kapangyarihan o
katanyagan. Nakalimutan natin na kapag tayo'y buhay pa pagkagising natin, una sa lahat, ang Diyos ay gumawa na ng himala. Aksyon ng Diyos ang himala. Nagpasalamat ba tayo sa Diyos? Taas nga ng kamay, sino nagpasalamat na ikaw ay buhay ng pagkagising mo? Ayan. Pumalakpak tayo sapagkat tayo ay laging pinuhusan ng biyaya ng Diyos. Pero hingi pa rin tayo. Hindi po ba? Nariyan na sa iyo ang buhay mo. Mayroon ka pa rin maraming hinihingi. At para bang dinidiktahan mo ang Diyos na ito, ganyan. Hindi mo dapat diktahan ang Diyos. Sapagkat bago pa nasambit ang pangangailangan mo, alam na ng Diyos ang tunay na kailangan mo. At ang tunay na kailangan natin ay ang kaligtasang espiritual. Magpasalamat tayo na ngayong panahon ng Pasko, pinaghahanda sa atin ang ating pag-alala sa unang pagdating ng Panginoon bilang salita ng Diyos na katawang tao, ang ating pong Isus Nazareno, upang ipaalala sa atin na siya'y nagkatawang tao, naging bahagi ng ating kasaysayan, upang tayo tubusin, upang tayo iligtas, upang tayo mabigyan ng buhay na ganap sa siya. Ito'y dapat pasalamatan natin na ang Diyos magpahanggang ngayon ay kumikilos sa atin. Ang kanyang pagdating sa ating mga sakramento, halimbawa, ngayong banal na misa, ang pagdating ng Panginoon sa panahon na ikaw ay mangumpisal at magbigay siya ng patawad. Ang pagdating ng Diyos sa pamagitan na kung saan ikaw ay natulungan sa iyong kapwa. Ang pagdating ng Diyos sa mga iba't ibang mga sandali na ikaw ay nabigla na lang na may dumating na kabutihan sa buhay mo. Lahat ng ito ay galaw, aksyon o gawa ng Diyos. Dapat natin siyang pasalamatan sapagkat hindi nakalimutan ng Diyos. Gaya sa nangyari ni Zacarias na hindi nakalimot ang Diyos, hindi tayo kailanman nakalimutan ng Diyos. Nariyan ang Diyos lagi sa buhay natin. Ipahayag lang natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Ipahayag natin ang ating pagpupuri at pagpupugay sa Kanya. Hindi na kailangan na hihingi tayo ng konkreto na paghingi sa Kanya sapagkat alam na ng Diyos anong ikabubuti sa atin. At kung sabi mo, bakit napakatagal magbigay ang Diyos? Bakit po napakatagal magbigay? Dahil ang hiningi mo ay hindi nababagay dapat sa nakatakdang panahon yan. Kaya huwag kang maghingi ng konkreto. Ibigin mo lang ang Diyos, manalig ka sa Kanya, at isuko mo ang buong sarili sa Kanya. Tiyak na ang biyaya ng Diyos ay bubuhos sa iyo, siksik, liglig, at tag-umapaw. Dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya dahil mahal tayo ng Diyos, siya ay maging sentro ng ating buhay. Siya ang pamasko sa ating buhay. Ipamasko rin natin siya sa ating kapwa. Huwag tayong magdala ng Christmas gifts na material. Dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa-tao upang ang Diyos ay mahalin, upang ang Diyos ay papurihin, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi madadaig sa kanang loob ang Diyos sa takdang panahon. Ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal
at pananagutan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon, at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, pususin mo kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagtas ng mahigalak at sigla. Hiling namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ka kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na inudulot ng iyong kapangyarihan sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghandaan namin ang magayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nabik at nanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Ronso Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ngalan ng sa katawan at tugon ni Kristo, sa buhay ng hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus.
ay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at makasalanan. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, maaari kayong bumili at magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Nubina Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na post-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang maipayag ang inyong pananalig sa Diyos at pagmamahal sa Diyos. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na magbiyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Ito ay tandaan natin, magpahanggang ngayon, mahal tayo ng Diyos. At gumagalaw siya. Siya ay may aksyon sa atin araw-araw. Naway manalig tayo at magmahal sa Kanya ng tunay. Ngayon po ang pagbabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihigmos niya ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan kan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito na kaming makapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo sa aming walhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno.
Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.